Aminadong nagsuspecha si DPWH Secretary Vince Dizon sa sanhi ng sunog na sumiklab sa gusali ng Bureau of Research Standards sa DPWH compound sa Quezon City. Hihintayin muna ng DPWH ang pinal na resulta ng investigasyon ng BFP bago sabihing walang kinalaman sa mga proyekto ang sunog. Nakatutok si Joseph Morong. Sa paunang investigasyon ng DPWH na ibinatay sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP, lumalabas na electrical failure sa kisame ang mitya ng sunog sa compound ng DPWH sa Quezon City kahapon, hindi dahil sa nag-init na computer gaya ng unang sinabi. As sa third floor ito ng Bureau of Research and Standards at hindi sa opisina ng DPWH Mimaropa gaya ng nabanggit ng isang DPWH official sa Senado. Pagtitiyak ng DPWH, hindi bahagi ang Bureau sa implementasyon ng mga proyekto. Wala tayong nakikitang critical na dokumento dito, no, na which may be critical in the ongoing investigation. Ang mga dokumento na nasa opisina ay mga manual, design at technical guidelines at walang tungkol sa flood control projects. All of these are scanned and 100% backed up in our online and physical drives. Aside from the digital copy, ay in-require po ni Secretary na ipadala po dito sa Central yung mga dokumento. Pero aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na nagsuspecha sila noong una, lalo't kasagsagan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Lalo na kaming mga bago dito sa DPWH. Lagi kaming suspitsyoso, sinadya ba to? At ano ang mga dokumentong nandun? Kaya hihintayin nila ang pinal na resulta ng investigasyon ng BFP bago sabihing walang kinalaman ang sunog sa mga flood control projects. Dito sa Central Office ng DPWH nakalagak ngayon yung mga dokumento kaugnay ng mga flood control projects. Dito na ito ipinaipon simula ng imbestigahan ng DPWH ang mga proyekto. Ang mga dokumentong ito ang magiging ebidensya sa mga kasong isasampa. Pero bago pa man yan, hinahabol na ang pagbabalik ng pera sa taong bayan tulad ng pagpapafree sa mga ari-arian at pera ng mga sangkot. Maghahain din ng civil forfeiture case sa Regional Trial Court 6 na buwan matapos ang freeze order kaya hindi na kailangang hintayin ng hiwalay na kasong kriminal at desisyon dito. Ayon sa Anti-Money Laundering Council na tumutunton sa daloy ng iligal na pera, may 5.2 billion pesos na halaga ng mga ari-arian at pera ng mga nasangkot ang na-freeze na ng Court of Appeals. Pero maaaring mas malaki pa ang palitan ng pera kung cash ang ilang transaksyon tulad ng nabanggit sa Senado na delivery umano ng mali-maletang pera. You can imagine that the flow of money was by cash. So it's difficult to really trace how the money went about. Maaari anyang silipin ang mga text ng mga sangkot. One way or the other, exchange of money was done through a text message between the official and the contractor. O kung paano sila gumagastos. Katulad ng pagbili po ng mga personal and real properties. Maaari ring makabawi ng pera sa multa kung mapatunayan ng Philippine Competition Commission o PCC ang sabwatan sa bidding tulad ng ginawa umano ng mga kumpanya ng mga diskaya. Hindi ito mahabang trial kundi palitan lamang ng mga pleading. Indirectly, it's a way of getting the money back. It's because through fines, not through restitution. Iba pa yon. Okay, kay Ombudsman Boying po yun. At saka kay Solgen. Hindi biro na magbayad ng 100 million to 200, 110 million to 250 million per violation. Per violation yun. Iyan ang kontrata ni Diskaya. Di ba 1,000? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.